sa iyong biyaya, Panginoon. Unahan niyo po kami, Panginoon, sa iyong pagpupuri. Ikaw ang makitaas sa lugar na ito, Panginoon, Lord God. Linisin mo kami, Panginoon. Dapat pagkukulan na habang at wagas mong pagsita, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Minsan pawitin natin. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo. Yakap mo sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa susunod ng biyaya mo. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y gawad ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Iyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Iyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan.
puso. Wala nang mamatay sa'yo, wala kang katulad, nang hihigit sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang Panginoon, maraming salamat sa habag, sa biyaya, sa kapatawaran, Panginoon, na pinagkakaloob niyo po sa amin araw-araw, Panginoon. Lulugod ka namin, Panginoon, tinataas ka namin sa buhay namin, sa lahat ng bagay na ginagawa namin, Panginoon, Lord God. Ikaw ang aming binibigyan ng kapurihan, parangal, Panginoon, Lord God, sa bawat achievements, Panginoon, na nagagawa namin, Panginoon, sa bawat kabutihan na nagagawa namin, Panginoon. Ikaw ang makilala, maitaas. Dalangin, Panginoon, na patuloy niyo kaming gamitin ang bawat isa na narito, Panginoon, na patuloy niyong gamitin, Panginoon, upang mas makakilala pa, Panginoon, ang hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, at sila'y maligtas, Panginoon, Lord God, at patuloy ka rin, Panginoon, na dakilain at sambahin, Panginoon. Lord, we just pray, Panginoon, Lord God, that you continue to move in this place, Panginoon, Lord God. Continue to fill this room with your presence, Lord God, with your Holy Spirit, Lord. And Lord, patuloy kang mangusap sa puso't isipan ng bawat isa. Bigyan niyo po ng kapayapaan ang mga namumroblema. Kung may problema man kayo, dalangin ko na kapayapaan ng Panginoon ang sumainyo. And Lord, we just continue, Lord God, to give thanks, Panginoon, Lord God. We continue, Lord God, to give you praise, Panginoon, Lord God. And pangunahan niyo po, Panginoon, ang bawat isa at patuloy kang mabigyan ng kaluwalhatian, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, Lord God. Muli, Panginoon, sa iyo namin binibigay ang pinakamataas na papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Good morning, church! Good morning po. Ayan, tayo po ay dumako na po sa ating giving. So, by this time po, all of us might know po that God is a generous God. Nakita po natin ito sa beginning pa lang po. In fact, in Genesis chapter 1, verses 29 to 30 in the New Living Translation, then God said, "Look, I have given you every seed-bearing plant throughout the earth and all the fruit trees for your food. And I have given every green plant as food for all the wild animals, the birds in the sky, and the small animals that scurry along the ground, everything that has life." And that is what happened. So sa simula pa lang po, binigay na po ni Lord sa atin ang resources na kailangan natin. And the most significant of all the gifts God has given us po ay si Jesus Christ. Sinabi po ito sa John 3:16. And up until today, God is still giving us gifts. Yung bagong umaga po na hinarap natin kanina, yung kalakasan ng katawan, yung kalusugan. So lahat po yun, in fact, ay nanggagaling po kay Lord. And bilang tagatanggap po ng mga regalo na binibigay sa atin ni Lord, ang expectation niya sa atin ay to be good stewards of the gifts He has given us. And kasama po dito ang tithing. Actually, yung tithing po is not about what God wants from us, but it is actually what God wants for us. Ano po ba yung gusto ni Lord na mabuo sa heart natin when we give?
So the first one po is to seek Him first, giving the first fruits of all the gifts He has given us, to trust Him and surrender Him the control, and to align our hearts with Him. So we acknowledge that God is our provider, pero binibigay po ni Lord yung desires ng heart natin kapag yung desires po na yun ay nag-a-align sa desires din niya para sa atin. And God is faithful to bless us with these gifts. In fact, sa Malakay 3:10 po, ang sabi niya po doon, in-invite niya tayo to test Him. Sabi niya po, test Him in this. Sabi po, test me in this, sabi po ni Lord. And He will open the floodgates of heaven that there will be no room for it. So excited po ako, excited po kami na makita po ni Lord, na makita po ang pagkilos ni Lord sa buhay nating lahat. Hindi lang po yung mga biyaya na sapat, sabi nga po kanina, higit pa at umaapaw pa. So let us first take the first step in giving. So we have our online giving channels. Meron din po tayong basket dito sa harap. So let us align our hearts po with the desires of the Lord for our lives. So tayo po ay magbigay. Hallelujah, amen. Once again, good morning, church! Ayan, energy naman po tayo. Ayan, so marami pong pinipare si Lord na events na paparating sa atin. So syempre, simulan na po natin sa ating worship night. Ayan, sino po ang excited na babalik na po again ang worship night? So this will be on July 27, 6 p.m. So mark your calendars. 6 p.m. po ito dito po sa ating simbahan. So don't forget na i-cancel kung kailangan nyo pong i-cancel, kung makakancel nyo yung mga schedules nyo na meron kayo noon, because wag nyo pong hayaan na malagpasan na hindi nyo ma-experience yung presence ni Lord for this worship night. This will be on, again, July 27, 6 p.m., Saturday here at Cornerstone Community Church, Marikina. And also, we also have po prayer night every Wednesday. So if available po kayo, this is 6 p.m. sa Emams Garden sa May Lamuan lang po. So kung pwede po kayo, wag po kayong mahiya na mag-approach sa ating mga ushers or leaders para kung meron po kayong puso na manalangin or meron kayong mga prayer requests, feel free to just say it sa ating mga ushers or leaders. Also po, meron tayong different services. So meron tayong Thursday service. This is every 5 p.m. po. And also youth service. Ang youth service naman po natin ay every last Saturday of the month. So sa mga kabataan dyan or sa mga may batang puso, welcome na welcome po kayong pumunta sa ating youth service. Also, meron po tayong Sunday services. Meron po tayong 10 p.m. and also 5 p.m. service. And our church will be celebrating our 4th year anniversary. 14th year anniversary. So our anniversary will be on August 4. And this is about breakthrough. And it will happen po ng 10 a.m. dito sa ating church. So for more details, let's watch this video.
Ayan, napakalupit po ng video na yan. So, ayan po yung anniversary highlight video ng ating 5 p.m. service. And sa ating naman pong dadating na anniversary, meron, kung napapansin nyo po doon, meron silang theme. Most of them are wearing purple. And sa ating anniversary naman po, we will be wearing a shirt. So yung shirt po na ito ay the Breakthrough shirt. Is 400 pesos po ito. So, punta lang po kayo sa likod, sa Asher's Table. Available po dun yung mga different sizes so you can fit and try yung mga, yung mga shirt doon. And the deadline po ng payment is July 13. So, if kaya nyo na po na bayaran ngayon, pag nilagay nyo yung sizes ninyo para, syempre ayaw nating malate yung mga susuotin nating shirt sa ating anniversary. So, also, welcome po natin. Meron po tayo today na mga first-timers or visitors. If natawag po yung pangalan nyo, please stand up para po ma-recognize kayo ng mga tao dito sa simbahan and also so that we can also pray for you after the service. So, unahin na po natin si Sister Rebecca Santos. Ayun. Welcome po sa Cornerstone Marikina. And also, meron pa po si Sister Iris Salamin. Salamin, yan. And welcome po. And also, andito rin po si Kuya Kyle, Ate Charisse, and Baby Kaden Brisky. Welcome. Ayan. And last but not the least is Brother Leo Gurdarase. Brother Leo. Ayan. Ayun po. Welcome po sa Cornerstone Community Church Marikina. And ngayong araw ay pinagpala tayo ni Lord kasi ang isa sa pinakamamahal natin na pastor ay nandito rin. So tawagin ko po muna para makapag-hi sa inyong lahat si Pastor Melanie from Hong Kong po. Hello everyone! Good morning po sa inyong lahat. Pinapabot po ng Cornerstone Hong Kong ang kanilang pagbati po sa inyo sa inyong nalalapit din pong anniversary. Sayang nga lang at hindi na ako aabot. Malamang. Yan. Pero namiss ko kayo at congratulations sa inyong lahat at thank you Lord sa lugar na ito. Napakalaki, napakaganda. Sabi ko nga ito na yung bunga ng ating mga panalangin. Sapagkat hanggang Hong Kong po, kami po ay kasama ninyong umiiyak at nagpipray para sa tagumpay at sa katapusan at naangkin at talagang sa atin na itong church na ito. At salamat sa Panginoon at ako po ay very proud at nagpapasalamat sa opportunity ulit na ibinigay ni Lord. Thank you sa pahinga. After din po sa pakikibakan na napakaraming pagsubok sa Hong Kong, nililigig hanggang halos wala lang matira. Pero salamat sa Panginoon, alam ko pong kasama ko kayo rin po na nagpipray para sa aming tagumpay at kalakasan ng church natin doon. At ako rin po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na muli marinig ko ang aking kapatid, yan, joke. Aking panganay na anak, si Melwin, ngayong araw na ito. At salamat din po sa inyong lahat na nakadalo at nakasama namin ngayong umaga. At again, congratulations at marami pong salamat sa tagumpay na ibinigay sa atin ng Panginoon sa lugar na ito. At wala man si PK ngayon, ako po ay bumabati rin po sa kanya at kinocongratulate ko po rin po siya. Bagamat wala siya ngayon sa isang kadahilan na nabalitaan ko na hindi siya makakarating. Pero salamat sa Panginoon, nakita ko po ang bunga ng inyong pagkakaisa, sa inyong pag-isa sa mga pastor ninyo dito. At isa lang po ang akin pong iniiwan ngayong araw na ito. Marami pang breakthrough ang ating matatanggap kung manatili tayo nagkakaisa. Thank you and I love you all. Ayan, thank you Pastor Melanie. Siyempre kung bumati si Pastor Melanie, hindi magpapahuli na hindi tatayo dito sa ating harapan at magbahagi ng salita ng Diyos. Ang kanyang anak. So, i-welcome na po natin ang preacher natin today, si Ate Melvin Cunanan.
Amen. Thank you so much, Jenny. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sige nga po, isa pa pong malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Mabuti ka, O Diyos, purihin ang iyong pangalan. Yes po, nanay ko po yung nagsalita dito, okay? Yung magtatanong kung totoo ba o hindi, magbibigay ng 100. Kaya walang magtatanong mamaya. Amen. Purihin po ang Panginoon. Kami po ay masaya. Siyempre, nakasama natin siya and of course, kasama natin muli ang bawat isa sa araw na to. Amen. Ngayong araw po na ito is unang linggo uli ng July. Ay, uli, di ba? Unang linggo ng July. Ang bilis, di ba? Nasa pangalawang kalahati na tayo ng taon, hindi ba? And syempre, bagong buwan, alam na natin, meron tayong bagong series. Ayan. So, ang series po natin sa buwan na ito, na buwan ng July, ay about generosity. Ayan, generosity. So, pag-uusapan po natin, ano nga ba ang generosity? So, ang generosity po, simulan natin yung kanyang meaning. Ito po ay mula sa Greek word. Ayan, medyo muna tayo ngayon. No? Mula sa Greek word na genaidoria. Ayan. At hango siya sa dalawang salita. Yung una ay genaios, nang ibig sabihin ay noble or brave. And yung pangalawa, yung doria, di ba? Kasi ganaidoria, ayan. Yung doria daw, ang meaning noon ay gift or donation. So pag sinabi nating generosity, it is a noble or brave act of giving. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin nun ay pagkabukas palad, okay? Bukas palad. Ayan. So if you have your Bible with you po, samahan ninyo ako and let us read sa my First Kings or sa Tagalog, unang mga hari. I think we have our slides. So pwede nyo po akong sabayan. Basahin po natin ng sama-sama, ng sabay-sabay. Ayan, First Kings or unang mga hari, chapter 17, verses simulan natin, verses 7 to 16. Nababasa ba? Sorry, nababasa naman. Sige po, sabay-sabay tayo. In verse 7, 1, 2, 3, go. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Kaya ang sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito. Pumunta ka sa Sarepta sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po ba akong makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig ng pahabol niyang sabihin, kung maaari bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak ng langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at nang mag-ina sa loob ng maraming araw. And verse 16, hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Diyos po ang magpalad sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. I think we have a brother who can understand Tagalog. Pardon me, I'll be talking a lot of more in Tagalog today. So, kaya na daw ni Charlotte na i-translate. Amen. So ayan po, para po sa ating sa context ng ating binasa sa may talata na ito, yung panahon daw na yon, gaya po ng nabanggit sa may verse 7, ang panahon na yon ay panahon ng tagtuyot or drought. Sabi nga doon, tuyo ang mga batis. So, walang ulan, sabi doon. At si Elias, actually po, mas kilala natin yung pangalan niya sa English. Ano yung sa English ng name niya? Si Elijah. Okay, si Elias po sa English ay si Elijah.
Siya po ay inutusan ng Diyos na magpunta sa isang lugar, which is yung Sidon na tinatawag, na kung saan may sinabihan na si Yahweh, na isang babae, isa daw siyang byuda or widow, balong babae na papakainin siya roon. Okay? So nagpunta siya doon hanggang sa nakita niya yung babae na namumulot daw ng panggatong. Di ba? And then doon na siya nag-start and sabi ni Elijah, pahingi po ako ng tubig, hanggang sa pahabol pa niyang sinabi na bigyan mo na rin ako ng pagkain and so on. So doon po tayo magfo-focus sa atin pong message sa araw na ito. Amen? Kaya yun yung message sa atin sa araw na ito, kung paano yung babae, kusa po niyang ibinigay yung natitira niyang resources, yung natitira niyang pagkain kay Elijah. So, ang title po ng ating message sa araw na ito ay, What's in Your Hands? Okay? What's in your hands? Yun po ang tanong sa atin sa araw na ito. Sige nga po, konting exercise para naman magising-gising tayo. Pwede pong pakitaas ang kanang kamay at sumunod sa akin. Yan, pakitaas. Sige, and ngayon, tingnan natin ang ating mga palad. Yan, sige, titigan mo. Salamin. De, joke lang. Bini Yorn, Totong. Ay, sumasayaw. Titigan mo. Ngayon, ano yung nakikita mong laman ng iyong kamay ngayon? Ano ang iyong nasa kamay? Kalyo. Sige ba, pwede na nating ibaba. Kalyo and so on. Siyempre, of course ngayon, wala tayong makikita, di ba? Wala tayong makikita na hawak kasi siyempre wala naman tayong talagang hawak. Ayan. Pero alam niyo po, kapag sinabi or tinanong, ano nga ba ang nasa ating mga kamay, ito po ay isang metaphor, okay? Or isang pagtutulad sa mga maraming bagay sa ating mga buhay. Maaari iyong mag-represent ng mga iba-ibang aspeto ng buhay natin. Maaaring yung ating trabaho, yung ating mga anak, yung ating pamilya, yung ating mga kaibigan, and so on. And those things that we can have or we have can represent a lot of aspects sa ating buhay, lalo na sa ating buhay Kristiyano. At ano nga ba ang ating mga ginagawa sa mga bagay na iyan na nasa ating mga kamay? So nais ko pong magbahagi ng 3 bagay. 3 lang po ito, so bear with me. May kilang to, okay? 3 bagay na or aspeto ng pagbibigay ang highlighted mula sa talata na atin pong binasa. At gayon din habang ating aaralin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng generosity or ang pagiging bukas palad. Okay, number 1 po, simulan natin. Number 1, sa pagbibigay, susubukin ang iyong pananampalataya. Sa pagbibigay po, susubukin nito ang ating pananampalataya. Alam niyo po, ito yung pinakapundasyon or yung unang level, kumbaga, kung sa ating pagbibigay. Bakit? Kasi kung atin pong babalikan yung passage na ating binasa sa may verse 12, flash nga po muli natin sa verse 12, sabi doon, sumagot ang babae, saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay, sabi doon. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon. Nang makakain man lamang kami ng anak ko, bago kami mamatay, sabi ng widow. And masusubok po ang ating pananampalataya sa pagbibigay sa paraan. Number 1 is, sa panahong tayo ay sagana at sa panahong tayo ay walang-wala. Doon po nasusubok ang ating pananampalataya. When you have everything, nasusubok pa din ba? Or na-challenge pa rin ba ito pagdating sa ating pagbibigay? Or mananampalataya pa rin ba tayo sa provision ni Lord sa panahon na walang-wala na tayo? Sa atin pong halimbawa sa buhay nung widow and ni Elijah, walang-wala na daw yung widow. Sa English translation, ang sabi niya doon, after we have eaten, pagkatapos daw nila kumain, after we have eaten yung bread na natitira, we will die of starvation. Kumbaga tinanggap na lang na mamamatay na lang daw sila sa gutom. After nilang kumain na yon, sige, mamamatay na lang kami sa gutom. Nawalan na siya ng pag-asa. So dahil sa sitwasyon, nakasalukuyan ang tagtuyot, sabi niya mamamatay na lang daw sila. Tagtuyot iyon. Di ba't sa atin katatapos lamang po ng summer season? Kung iisipin natin, parang naalala ko, umaabot tayo ng yung pinakamataas na heat index na naitala, 53 degrees. Di ba? Doon pa lang, init na tayo, di ba? How much more kaya nung season na yon, nung panahon ni Elijah? Siguro hindi ganun kainit, pero sabi,
tagtuyot daw di ba? Walang ulan. And even yung mga batis, ano ba sa Tagalog ano ba ang batis? Parang river, no? Stream. So, slim yun. Stream. Yung stream ay tuyo daw, di ba? So kung titingnan natin, wala talagang tubig. Okay? So yung babae ay mayroon na lamang siyang kaunting harina, tsaka kaunting langis. Konting patak na lang daw yon, no? So kung yung nasa sitwasyon ng babae na yon, halimbawa po sa panahon natin ngayon, hindi naman kasi tayo masyado ma-bread, di ba? Ano yung sa ating Pilipino, puro rice, di ba? Halimbawa na lang kung kagaya ng sitwasyon ng babae, ang tanging natitira na lang sa atin ay halimbawa bigas at kaunting asin na lang. Meron po ba nakaranas nun? Meron? Di ba, naalala ko nung bata kami, yung mainit na kanin, alam niyo po yung ginagawa namin, binibilog pa namin yon, tapos lalagay namin sa plato, and then isasawsaw namin siya sa asukal. So masarap na yon, di ba? Talagang maitatawid ka na nung pagkain na yon. And maybe some of us, no, napagdaanan yung panahon na yon na talagang walang-wala na tayo. And kung yun na lang ang meron tayo, ang tanong sa atin is, kamusta? Kamusta ang ating pananampalataya? No, magtitiwala pa rin kaya tayo na, magpo-provide si Lord, or aayaw na lang, at tatanggapin na wala ng pag-asa? Mamamatay na lang kami sa gutom, sabi ng babae. Gayon pa man, yung kasunod na verse doon, yung babae sa talata ay nagtiwala sa sinabi ni Elijah dahil sinabi yon ng Diyos at mayroong ipinangako si Lord sa kanya. Nung inutusan siya ni Elijah or nung nakiusap si Elijah sa kanya na bigyan mo ako ng pagkain, medyo nagdalawang isip yung babae, di ba? Kasi wala na nga kaming makain, tapos parang sa isip-isip niya siguro, bibigyan pa kita, hello. Pero may pangako si Lord, kaya idinugtong yun ni Elijah, sabi niya, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. At yun po ang pangako ni Lord sa babaeng byuda na yun. Kaya naniwala yung babae na yun at nagtiwala siya sa pangako ni Lord na yun. And pwede po natin iyon panghawakan din, yung pangako na yun, yung mga pangako ni Lord sa ating mga buhay, because He is the same yesterday, di ba? He is the same today and He is the same forever. Kung ano yung mga ginawa niya noon, for sure, kayang-kaya niya pa rin gawin hanggang ngayon. Amen? Masusubok po ang ating pananampalataya sa paraang pangalaway, sa utos o sa boses, sa tinig ng ating Panginoon. When He speaks to us, our faith, our trust is being challenged. Our trust is being tested, okay? Magtitiwala ka pa ba sa utos ng Diyos kapag walang-wala ka na? Ito po yung mas mabigat. Diba? Yun pa lamang iisipin natin yung sa simula, iisipin pa lang natin yung thought na walang-wala na ako. Parang nakaka-depress na. Diba? Parang kung iisipin mo, nakakalungkot na. Tapos biglang sasabihin ni Lord, biglang mag-i-speak si Lord na, i-bless mo itong taong to, or tulungan mo si ganto, bigyan mo ng pagkain si ganto. Paano na, di ba? Ano yung tumatakbo sa isip natin? Yung title natin, What's in Your Hands? Parang from what's in your hands, magiging what's in your head, no? Di ba may kantang ganun? What's in your head? Di ba? What's in your head? Ano yung tumatakbo sa ating mga isipan kapag si Lord ay nangusap sa atin sa mga panahon na walang-wala tayo? Minsan kasi, di ba, na-i-deny natin yon. Ay, hindi. Minsan nagiging zombie na tayo. Zombie! Nagiging zombie na tayo. No? Hindi, wala kang narinig. Walang sinabi si Lord, di ba? Dinedenay natin yung mga tinig ni Lord sa ating mga buhay. Kasi yung sa widow, walang-wala na siya. Pero, nung sinabi ni Lord na pakainin niya si Elias, pinakain niya si Elias sa pamamagitan ng natitirang mga pagkain na yon. Alam niyo po, madalas, ay sinusubok or tinitest ni Lord ang ating pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng mga opportunities, no, na maging mapagbigay. Kahit na sapat lang ang meron tayo, or even if walang-wala na po tayo. And the widow, yung babaeng iyon, trusted the instruction na sinabi ni Lord. And actually, ito po yung magandang halimbawa ng passage na very familiar sa atin, di ba? Yung sentence na sabi, faith over fear. Dahil ang naging response po nung widow na yon ay pananampalataya.
kaysa sa pagkatakot. Gaya na lang halimbawa, yung wala na tayong makain, gaya ng sabi ko kanina, pero pipiliin mo pa rin magbigay sa kaibigan na mas nangangailangan ng makakain. And that's the number 1 point. Sa pagbibigay po, susubukin nito ang ating pananampalataya, either sa mga season na mayroon tayo, sagana, sapat, or sa mga season na tayo ay walang-wala. Kamusta ang ating pananampalataya? Do we still choose to believe and trust sa mga pangako ng ating Panginoon sa ating mga buhay? And in our second point, pangalawang bagay patungkol sa atin pong pagbibigay or about generosity. Sa atin pong pagbibigay, magpapahayag ng kung merong pagsunod. Nagpapahayag po ito kung merong pagsunod. Kung kanina ay masusubok ang ating pananampalataya, itong pangalawa ay malalaman kung tayo ay may pagsunod or if we have obedience with the instruction or with the voice or yung voice ni Lord or instruction ni Lord sa atin. Alam niyo po, last month, di ba katatapos lamang po natin ang ating series na Calling and Responses. And sabi ko, Lord, bakit? Tinatanong ko si Lord, bakit generosity? Lord, bakit generosity yung kasunod? Kagagaling lang namin ng calling and responses, tas breakthrough. Pero alam niyo po, napakabuti po ni Lord. Sabi ni Lord, nilikha niya tayo para sa mabuting gawa. Nasa Ephesians po yun. Ephesians chapter 2 verse 10, sabi doon, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Bago pa man daw po tayo isinilang, may layunin na si Lord para sa atin. At ang layunin po na yon ay ang gumawa ng mabuti sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Alam niyo po ang generosity, gaya ng sabi natin, napapahayag dito kung meron tayong pagsunod sa tinig ng ating Panginoon. Alam niyo po, dyan po sa aspeto na yan ng pagbibigay, mas madalas natitest yung atin pong pagsunod. Sa aspeto po ng giving, mas natitest yung ating obedience. Sa aspeto po ng generosity, mas natitest kung susunod ba tayo, kung hahakbang ba tayo sa boses ni Lord or sa instruction ni Lord. Kasi gaya ng sabi ko kanina, di ba, sa umpisa pa lang parang mapipaisip na tayo, di ba? Kung nagme-make sense ba, parang ganun, di ba? So, kung sa ating sariling pag-iisip lamang, parang hindi naman nagme-make sense yung sasabihin ni Lord. Di ba? Minsan sa perspective natin bilang mga tao, madali lang po sumunod actually. Madali lang sumunod kapag tayo ay sagana. Tama? Madaling sumunod kapag when we have everything. Madaling sumunod pag, halimbawa na lang, sige, marami tayong pera. Bakit? Because madalas hindi yun yung nagiging madalas kasi yun yung nagiging struggle ng pagsunod. 'Di ba? Doon kasi nasusubok yung ating isip, yung ating mga mindset pagdating sa pera. But when we talk about generosity, hindi lang po ito patungkol sa pera. Nasusubok din po ang generosity sa mga bagay na meron, gaya ng ating title, What's in Your Hands? Like I said, a metaphor, what's in your life? Pamilya mo, talento mo, mga resources mo, oras mo, and everything. Right? Doon po nasusubok yung ating pagsunod sa ating Panginoon. And just like I've said, madali lang sumunod when you have everything. But the question is, kamusta pag wala ka na? Diba? Mahirap po sumunod pag walang-wala ka na. Lord, wala nga akong pera eh. Sabi ni Lord, mag-serve ka dito. Sabihin mo, Lord, wala nga akong pamasahe. Ang layo na ng church mula sa amin, lumipat na wala akong pamasahe. Hindi kaya tag-ulan na. Ayoko, tag-ulan na naman, umuulan. Ang hirap ng parking sa bagong church. Di ba, so yun sa mga pagsubok dito, mahirap yung parking, pero ang sagot doon, agahan natin. Di ba? And pag sinabi ni Lord, i-bless mo ng 500 tong taong ito. Pero ang hirap sumunod pag wala ka naman talaga. Lord, pangkain ko na yun mamaya, di ba? Pero if we look at it, yung isang word na gaya ng nabanggit natin kanina, ng generosity, is nakaakibat, di ba, yung Greek word, yung genios, na ang ibig sabihin ay brave, matapang,
Okay? And if babalikan po natin yung nasa passage, yung widow ay matapang na sumunod at binigyan si Elijah ng food. Sa verse 15, sabi niya, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias. So umuwi siya sa kanyang tahanan and then nagluto siya nung natitira daw na harina and yung olive oil. Ginawa niya yun na tinapay. And then binigyan niya si Elijah. Okay, so sumunod siya. May pagsunod na ginawa yung widow. And that is why po ang generosity or ang pagiging bukas palad, may kaakibat po yan talaga. Na una, syempre, pananampalataya, ganun ang sabi natin. At syempre, ang pagiging bukas palad ay may kaakibat din na tapang. Tapangan mo. Sige nga po, pakitapik nga po yung ating katabi, baka tulog na. Tapakan tuloy. Tapangan mo. Sabi mo, tapangan mo. Sige, pati yung pagsabi mo na yan, tapangan mo din. Tapangan mo, di ba? Mga asawang babae, hindi lang kung tayo matapang sa mga asawa natin. Di ba? Ang tapang-tapang natin sa mga asawa natin, pero pagdating sa pagbibigay, paano? Lalamya-lamya tayo, natatakot tayo, kasi usapang pagbibigay. Alam niyo po, ang hirap po ng message na to. Kasi china-challenge talaga nito yung puso natin. Di ba? Yung puso natin sa pagsunod sa ating Panginoon. Alam niyo po, meron one time, naalala ko, may mga instances actually sa aming mag-asawa, yung whether isa sa amin, bigla na lang magsasabi na, "Oy love, i-bless natin si ganto. Oy love, may ganto ka bang amount sa wallet mo, pahingi." Sinabi ni Lord, i-bless natin tong taong to. Meron nga po one time, alam namin medyo kakapasin kami for the month or like medyo, alam mo yun, tight budget or naka-budget na, di ba? Yung sahod and so on. And then sabi ni Lord, sige, treat nyo na tong mga kabataan na to ng dinner. So papatingin na lang kami papatingin na lang kami. Tapos sabay sabi, sige, sinabi ni Lord. Sinabi ni Lord. And yun po yung hamon sa atin. After you receive a word, after you received an instruction from the Lord, what is your response? Ano po ang ating ginagawa? Alam nyo, kahit yung simpleng, halimbawa na lang, simpleng pagbibigay ng tip sa, halimbawa sa mga, kasi madalas, halimbawa sa mga nagda-drive, pag nakapark ka, di ba, may mga nag-a-assist sa'yo. Di ba, yung simpleng yun lang. Meron one time si PA, nagbigay, ako madalas yung taga-kontra, mas generous yan si PA. Kasi mas nakakarinig siya kay Lord at saka mas obedient siya. Hindi, joke lang. Tapos parang aasarin ko na lang, Naks galante. Pero alam niyo po yun, ang sagot lang niya sa akin, sinabi ni Lord, wala na. Taob na tayo noon, case closed. Case closed, sinabi ni Lord Di ba? So kaya ang sikreto po, kapag kaganyan po na may sinabi si Lord sa atin na ibigay mo, halimbawa na lang ang iyong tithes, di ba? Binigay na sa atin ni Lord ang ating mga sahod, ang ating mga earnings and all. Ang sikreto diyan is to give it kaagad. Sumunod na kaagad sa ating Panginoon dahil baka hindi natin mamalayan, tayo'y maging sikalimot. Mahirap pa po yun. Madalas po, merong one time nangyari sa akin yun. Pagkasahod, sabi ko, sige, itatabi ko na ito yung tithes ko. Pero nakalimutan ko. Diba? So wag natin hayaan na hindi ko na po maalala, Your Honor. Yung tithes natin, nabigay ko na ba and all? Kaya kailangan kapag kaganyan na nag-speak na si Lord sa atin. Halimbawa, sinabi ni Lord, sister, i-bless mo si ganto. Bigyan mo ng 500. Hugot na kagad. Kasi ang hirap po pag ganun, parang mapapaisip ka pa na, wait lang, sinabi ba to ni Lord? O baka guni-guni ko lang? Hindi yan sinabi ni Lord. Hindi yan totoo. Walang ganun. Alam ni Lord, kailangan ko to. Pero when it comes to giving, si Lord lagi yan nangungusap sa atin. Kailangan lamang nating makinig at sumunod sa tinig ng ating Panginoon sa atin. Alam niyo po kung paano naipapahayag kung tayo ay may pagsunod sa pagbibigay. Ito ay sa itsura ng ating mga kamay sa pagbibigay.
ang pagiging bukas palad ay hindi lamang po patungkol sa dami ng naibibigay, kundi sa itsura ng ating kamay habang nagbibigay. Sa itsura. Now, ano ang itsura ng ating kamay? Bukas palad o nakatikom? Sino po dito gusto yumaman? Taas kamay. Di ba? Pagka ganun, syempre, Lord, gusto ko yan. Baka, akin yan. Pero ito po, sulat ito ni Haring Solomon. The wisest men, sabi sa kawikaan. Hindi po ako yung may sabi nito Sa Proverbs or mga kawikaan 11:24, sabi doon, sige, sabay-sabay po nating basahin ng malakas. Ang taong mapagbigay ay lalong yung mayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Sa Proverbs po yan hindi po ako yung may sabi niyan. Gusto mo yumaman? Magbigay. Huwag daw tikom ang kamay. Huwag tayo iyong palaging nakatikom ang kamay dahil kapag tikom ang ating kamay at mayroong inabot ang ating Panginoon, syempre hindi mo mahahawakan. Hindi mo masasalo yung pagpapala or yung regalo na binibigay ng ating Panginoon. Right? Dahil kapag tikomi yan, pag yan hindi nagbibigay, syempre lagi lang ganito. Hindi yan nagbibigay, ganito lang lagi. Gaya sa Malachias chapter 3 verse 10, sabi ni Lord sa kasunod yung last part, subukin ninyo ako, sabi niya. At kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So paano na? Kapag ka nakasara lang yan, so walang pagbuhos. Kung nakasara lang din yan, we can't receive the blessing from the Lord. We can't receive anything from the Lord because we cannot handle it correctly. Right? Kasi nakatikom. Pero kapag iyan po, ay nakabukas. Bukas ang ating palad, gaya ng Tagalog ng generosity. Pagkabukas palad, kayang-kaya nating saluhin, at tanggapin ang pagpapala na ibibigay ni Lord. Dahil ang bukas na palad ay nagbubukas pa ng mas maraming pintuan ng pagpapala. Mas nagbubukas po ito ng pintuan, maraming mga pintuan ng pagpapala. Doors of opportunities, doors of blessings, doors of healings, doors of miracles, and so on. And that leads me to our third point. Ang atin pong pangatlong bagay patungkol sa pagbibigay. Ang epekto nito, alam niyo kung ano? Pagdaloy ng pagpapala, just like we have mentioned. Pagdaloy ng pagpapala. Basahin natin, verse 15. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at nang mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Dito po sa talata may dalawang POV. POV kung tawagin ng mga Gen Z. POV or point of view, Una, yung pagdaloy daw ng pagpapala sa nagbigay, which is yung widow. Pagdaloy ng pagpapala. And yung pangalawa, yung pagdaloy ng pagpapala kay Elijah na tumanggap ng tulong mula sa babaeng widow na yon. Sa widow na yon. And ano po yung common na denominator sa kanila? Ano yung common sa kanila? Pareho po silang nagtiwala at pareho po silang sumunod. Nung sinabi ni Lord kay Elijah na pumunta siya sa lupain ng Sidon, hindi siya nagdalawang isip at siya ay nagpunta doon. Kasi kung tutuusin, di ba, parang kung iisipin natin sa panahon natin ngayon, biglang sinabi ni Lord, pumunta ka sa lugar na to, may kinausap na akong isang babae para magpapakain sa'yo. Yun na yun. Yun na yung word. Lord, paano ko kukontakin? Sino yung babaeng yun? Pahingi ng contact number, pahingi ng Facebook account, and so on. Diba? Pero si Elijah, wala namang Facebook noon. Wala namang messenger, wala namang chat, and so on. Pero sumunod siya sa ating Panginoon. Nagtiwala siya sa sinabi ni Lord na yon. He trusted the instruction of the Lord at higit sa lahat, he obeyed. Pumunta siya roon sa lugar na iyon. And with the widow, even though wala na siya makain, nagtiwala siya sa sinabi ni Lord at siya po ay sumunod. And yan po yung kapangyarihan ng pagbibigay, even with the little you had.
ang pagsunod sa pagbibigay ay nagbibigay buhay. Ulitin ko po, ang pagsunod sa pagbibigay ay nagbibigay buhay. Bakit? Kung hindi po nagbigay yung widow, isipin niyo ulit yung kwento. Kung hindi nagbigay yung widow kay Elijah, di ba sabi niya, huling kain na daw nila yon at mamamatay na sila. Pero sabi ni Lord, bigyan mo si Elijah. So ibig sabihin, dahil nagbigay yung babae kahit walang-wala na siya, nagkaroon siya ng buhay. Paano? Siyempre, mas dumami. Sabi doon, hindi na daw naubos yung harina and yung oil. So, ibig sabihin nun, nadugtungan, syempre, nabuhay pa, hindi sila namatay sa gutom and so on. Ang epekto po ng pagbibigay or pagsunod sa pagbibigay ay buhay. Buhay na pagpapala at buhay na pagpapala. They lived, okay? Nabuhay sila at nagkaroon pa ng, kumbaga, unlimited na supply ng harina at oil. So nais po natin dumaloy ang pagpapala ng Diyos sa atin. Kailangan natin hanapin, kung saan may nagbabara nung blessing na yon. Di ba gaya sa alulod? What's the English of alulod? Drainage. Halimbawa, po. Ang hihirap naman. Sige, drainage na lang, tsaka alulod. Di ba? When it has a bara, di ba? Pag may bara yun, syempre hindi aagos ang ulan. Hindi aagos yung tubig. And maaaring mag-cause pa iyon, halimbawa yun sa alulod natin, maaari pa iyon mag-cause ng pagkasira ng ating bubungan. Or worst, ang ating bahay. And same din po iyon sa ating buhay. Diba? Maaring napapatanong tayo, bakit ganito Lord? Bakit hindi na ako nakakaalis sa utang na to? Bakit ganito Lord? Ang tumal naman ng blessing mo Lord. Pero alam nyo ang sagot, baka may bara. Baka may nagbabara pagdating sa pananampalataya at pagdating sa pagtitiwala at pagsunod sa ating Panginoon. Baka hanggang pagtitiwala lang at walang pagsunod na nangyayari. Maybe it's time na ba-break yung cycle na iyon sa ating mga buhay. Alam nyo, gaya din na nasa season po tayo ngayon ng breakthrough, na magse-celebrate tayo next month ng ating anniversary. And, let us claim that this is the season of breakthrough pagdating sa ating mga finances, sa ating mga pagkakautang, di ba? Pagdating sa ating kalusugan, at sa marami pang aspeto ng ating mga buhay. Let us claim that panahon na para alisin yung bara. And the only key is ang sumunod sa tinig ng ating Panginoon pagdating po sa pagbibigay. In conclusion po, ang topic po na ito about generosity is actually, in general, about giving. Ang teachings na ito ay isa rin sa mga teaching ni Jesus. Makikita natin siya sa Matthew, nandun yung giving to the needy, storing up your treasures in heaven, even yung do not worry. Jesus himself demonstrated ang generosity by giving his own life para po sa ating lahat because he loved us. And today, let's try to assess ourselves. What's in our hands? Ano ang meron sa ating mga buhay? Are you willing to open it and make it available to share? Alam niyo po kung ano yung dalawang bagay na hindi natin hawak? Hindi hawak ng ating mga kamay. Di kayang hawakan ng ating ng ating mga kamay. Yun po ay ang ating oras. Hindi natin hawak ang ating oras at ang ating buhay. Tanging ang Panginoon lang po ang may hawak nun. Hindi natin kayang hawakan yun na sa panahon na to, hanggang dito na lang. Sa panahon na to, tapos na ang oras ko. Ang pinaka-control lamang po natin ay kung paano tayo magre-respond or paano tayo aaksyon sa mga sinasabi ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya napakahalaga po na sa bawat pagkakataon ng ating mga buhay, we live the best of it. Yung mamumuhay sa pag-ibig, sa pagkatakot at pagkilala sa ating Panginoon. Ang ating mga kamay, ay naging instrumento po ng purpose ni Lord. Pinapakita nito ang ating commitment na isa pamuhay ang kanyang mga katuruan. And the power, to impact different lives ay nasa atin rin pong mga kamay. So kailangan lamang po natin gamitin ito ng may karunungan. We need to use it wisely.
And hayaan natin na maging reflection ito ng love at ng grace ni Lord sa ating mga buhay. Amen? I know hindi po ito madali. It's true, hindi ito madali. But the Holy Spirit gives us, the spirit of giving. And dyan po tayong matuto paano magbigay. Maybe at this moment, madami tayong mga resources. Maring madami tayong pwedeng maialay, sagana, at umaapaw po ang ating mga blessings. Then praise the Lord. Diba? Lalong higit na wag tayong makalimot sa pagbibigay. Lalo sa ating Panginoon. Amen? Or maybe sa pagkakataon na ito, you've forgotten yung mga naging pagpapala ng Diyos sa buhay mo and nawalan ka na ng pag-asa. Nakalimutan natin yung mga ginawa na ni Lord before. Or maaring hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong buhay. This is the perfect time na papasukin si Jesus sa ating mga puso. Because the moment na ating inialay ang ating mga buhay sa ating Panginoon, even entrusting our life to Him, even entrusting our future to Him, we entrusted our future, ang ating mga pamilya, at sumunod tayo sa panawagan niya sa atin, gaya ng sabi sa number 3, mayroong pagdaloy ng pagpapala. Pwede po ba tayong tumayo? Alam nyo, hindi lang po ito yung pagpapala in the physical. At pwede po bang i-request ang worship team to let us sing the song again, yung Sukdulang Biyaya. Yung biyaya ng ating Panginoon, hindi po yun, gaya nga ng kanta, di ba? Sapat na at higit pa. Maybe sometimes, gaya ng song, hindi ako karapat-dapat, Lord, ng pag-ibig mo, pero sabi ni Lord, mahal ka niya. Maybe there are times that you have forgotten na mabuti si Lord sa buhay mo, and this is a perfect time for you to be reminded that the Lord is good. Purihin ang Diyos. Can we just close our eyes? Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, Panginoon. And we thank you for your goodness in our lives. We will sing this song again, Lord, as our prayer and as our offering to you. Thank you, Lord. We sing this song. Habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng habag at wagas mo. Come on. Yes, Lord. Wala pa kaya na masuklian ka na mabuti sa lahat mo ginawa. Inibig mo ako nang di ka
Thank you, Father God. Let us prepare our hearts for our communion. Let us work. Pastor Belinda. Hallelujah. Today is Communion Sunday. And right now, we are going to remember God's generosity. His generosity of giving His only Son to die on the cross so that our sins may be forgiven. Hallelujah. Sige po, tuloy lang po natin. Let's sing. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa suknul biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Purihin ka, Hallelujah. We remember Jesus sa kanyang Last Supper. This is the final meal that Jesus shares with His disciples. And this is very noteworthy because it speaks of the importance of fellowship. And right now, we will have that fellowship with Jesus as we remember His death, as we remember the blood that was shed on the cross so that we may have for everlasting life. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ora bakaya rashikanda yararabashe. Yararakaya rashikanda yararabashe. Thank you, Jesus. Taas po natin ang ating tinapay. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Let us pray. Father, we remember, oh God, that night, that day, Lord, when you offered yourself for all of us, when your body was beaten, you received all the beatings. Nakamisahan na, Panginoon, ang siyang tumanggap ng mga palo na yan. Hindi mo yun deserve, Lord. Pero tinanggap mo para sa amin because of your generosity, because of your love for everyone. And we thank you. We thank you for giving up yourself. Pinagpaubaya mo ang iyong buhay para sa aming lahat. Though we do not deserve it, Lord, ginawa mo pa rin dahil mahal mo kami. And we thank you. Salamat, Panginoon. Ito lamang ang mamumutawi sa aming mga labi, ang pagpapasalamat, magpasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan para sa aming lahat. We give you thanks and praise. Let us partake of the bread.
itaas natin ang ating mga kopa. In the same way also, he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Let us pray. Father, thank you for the blood that was shed on the cross. This symbolizes healing for all of us. This symbolizes healing for everyone who is sick. We remember Calix, oh God. We remember, Lord, ang kanyang pananakit ng tiyan. Lord, ano man ang dahilan, we claim healing right now in the name of Jesus. We also remember Ate Elvie. Lord, ikaw ang patuloy na humawak sa kanyang buhay. Patuloy na bigyan siya ng kaginhawahan na nagmumula sa iyo. Padama mo sa kanya, Panginoon, na nandyan ka at kailanman hindi mo siya iniiwan o pinababayaan. We remember everyone, Lord, na nasa banig ng karamdaman. Lahat ng may karamdaman right now, Lord, abutin mo sila, pagalingin mo sila, and we just claim healing for everyone who is sick right now. Those who are sick of diabetes, high blood pressure, those who are sick of, Lord, yung may sakit sa puso, sa atay, sa bato, arthritis, Lord, lahat ng nagpapahirap sa amin, we lay them down at your feet, believing that you have already borne that's our sickness. Na-overcome mo na ito, Panginoon, when you died on the cross 2,000 years ago. Right now, we believe that that healing is taking place. Healing is on the way. Healing is right now on the way sa lahat ng may sakit. Salamat, Panginoon. We thank you for your blood, and we give you thanks and praise for dying for all of us. Let us drink the cup. Hallelujah. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. He deserves all the glory and honor and adoration. Hallelujah. Taas po natin ating mga kamay for the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace, both now and forevermore. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody say, Amen, Amen, Hallelujah! 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 Bless you, Jesus. Hallelujah. Amen, amen.